3 taon na kaming kasal. Sa loob ng panahong iyon, pinaniwala ko ang sarili ko na kilalang kilala ko na si Ramil, ang asawa kong mahal na mahal ko, pati na ang buong pamilya niya. Pero sa gabing iyon, ang gabing bigla na lang silang lahat ay sumugod sa maliit naming kondo na parang isang bagyo. Doon ko lang natanto kung gaano ako kainosente, isang kahangalan na nakakaawa at nakakatawa. Mabagal na lumagpas sa 10:00 ang mga kamay ng orasan. Basa pa ang buhok ko, katatapos ko lang maligo, at habang nagpupunas ako, biglang tumunog ang doorbell sunod-sunod at tila nagmamadali. Nagkatinginan kami ni Ramil parehong nagtataka. Sino naman ang bibisita ng ganitong oras? Sumilip si Ramil sa peephole, at biglang sumeryoso ang mukha niya bago dali-daling binuksan ang pinto. Ma, pa, bakit po kayo naparito ng ganitong oras? Ang biyenan kong lalaki, si A. Santos, at ang biyenan kong babae, si Yenye Reyes, kasama ang bayaw kong si Paolo, ay pumasok na may dalang mabigat na hangin. Si NJ Reyes ay may bitbit na isang malaking basket ng prutas, nakangiti ng malapad, pero ang mga mata niya ay matalim, nilibot ang buong bahay na parang isang gwardiya na nag-inspeksyon sa selda ng preso. Napadaan lang kami, mga anak, para kamustahin kayo. Mukhang abala ka yata sa trabaho, manugang. Ang boses niya ay sintamis ng pulot, pero ramdam ko ang lason sa likod nito. Isang tono na sa tuwing naririnig ko, sumisigaw ang aking kutob na mayroong pagkukunwari. Ay, hindi naman po masyado, Nay. Halika po, maupo po kayo, sabi ko, kahit na kinakabahan at hindi mapakali. Dali-dali akong tumayo at inalok sila ng upuan. Si A. Santos, ang biyenan kong lalaki, ay parang isang tahimik na rebulto. Mula nang pumasok siya, tahimik lang siyang umupo sa sofa, malalim at pagod ang mga mata, nakatingin sa kawalan. Kabaligtaran naman ang bayaw ko, si Paolo, na panay ang sulyap sa akin isang tingin na puno ng pagmamakaawa at pag-iwas. Biglang bumigat ang hangin sa aming maliit na tahanan, nakakasakal. Si Ramil naman ay hindi mapakali. Pabalik-balik siya, nagsasali ng tubig, nag-aayos ng prutas, pero hindi maitago sa akin ang kaba sa bawat galaw niya. Pagkatapos ng ilang pilit na kamustahan, biglang inilapag ni NJ Reyes ang basket ng prutas sa mesa at naglabas ng isang makapal na folder, maingat na nakalagay sa isang asul na plastic envelope. Isla, iha, nandito kami kasi may kaunting pabor kaming hihingin sayo. Itinulak niya ang folder papunta sa akin, na parang isang bombang may timer. Ganito kasi iyon, ang lumang kondominium kung saan nakatira ang iyong mga biyenan ay kasalukuyang nangangalap ng mga pirma para sa isang petisyon. Nais naming hilingin na kumpunihin ang ilang mga sira-sirang bahagi nito. Kailangan namin ng pirma ng mga kaugnay na pamilya para mas magkaroon ng bigat ang aming hiling. Bilang manugang, bahagi ka na rin ng pamilya. Pakipirmahan mo naman ito para sa amin. Natigilan ako. Isang petisyon pero bakit ganito kakapal? At bakit kailangan ng pirma ko, hindi naman ako doon nakatira o may anumang legal na kaugnayan sa lugar na yon. Isang malamig na pagdududa ang gumapang sa aking isipan. Nanginginig kong kinuha ang folder, hindi normal ang bigat nito. Naku, puro papeles lang yan ng munisipyo, alam mo na, biglang sabi ni Ramil, habang marahan pero mariin niyang ipinatong ang kanyang kamay sa folder para pigilan akong buksan ito. Naipaliwanag na ni Mama, pipirma lang tayo para suportahan sila. Pamilya naman tayo, di ba? Pagkasabi niyon, kumuha siya ng ballpen mula sa kanyang bulsa. Tinanggal ang takip at iniabot sa akin, itinuturo ang isang bahagi sa huling pahina na may markang pula. Dito ka pipirma, Isla. Isulat mo lang ang buong pangalan mo. Sumang-ayon din agad si NJ Reyes. Anak, formalidad lang yan. Lahat ng mga residente doon ay nakapirma na. Kapag napirmahan mo ito bilang isang arkitekto, mas magkakaroon ng halaga ang ating petisyon. Ang mga mata nilang tatlo ay nakatutok sa akin, isang pag-aabang na parang tali na sobrang higpit. Ang biyenan kong lalaki, na kanina patahimik na parang anino, ay nag-angat din ng tingin, at sa kanyang mga mata ay tila may isang tahimik na pakiusap. Pakiramdam ko'y nasukol ako, wala nang matatakbuhan. Ang pagtanggi ay magmumukhang masama at walang pakisama. Pero ang pagpirma sa isang bagay na sinisigaw ng buong pagkatao ko na mali ay nagdulot ng isang nakakasakal na kaba. Nanginginig kong hinawakan ang ballpen, nanlalamig ang aking mga daliri. Sa sandaling ididikit ko na sana ang dulo ng ballpen sa papel, biglang nag-vibrate ng malakas ang cellphone ko sa mesa. Nagliwanag ang screen, nakasulat ang imama. Halos lumabas ang puso ko sa aking dibdib.
Kailanman ay hindi pa dumating ang tawag ni Mama sa ganitong perpektong pagkakataon. Para akong isang taong nalulunod na nakakita ng salbabida. Dali-dali kong ibinaba ang ballpen. Paumanhin po, sasagutin ko lang po ang tawag ng nanay ko. Isang malinaw na pagkadismaya ang gumuhit sa mukha ni Angie Reyes, ngunit mabilis niya itong tinakpan ng isang pilit na ngiti. Sige, sagutin mo, baka may mahalagang sasabihin ang balay ko. Dali-dali kong kinuha ang telepono at lumabas sa balkonahe para makahinga. Pagkasagot ko, ang boses ng aking ina, si Aling Dalisay, ay narinig kong hindi pangkaraniwang kalmado ngunit seryoso. Isla, anak, anong ginagawa mo? Nandito po sa bahay, Nay. Dumalaw po ang mga biyenan ko at si Paolo. Pilit kong pinatatag ang aking boses, kahit na ang puso ko'y kumakarera pa rin. May kailangan ba sila? Diretsong tanong ni Mama. Opo, pinapipirma po ako ni Mama sa isang petisyon. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang tumagal ng ilang segundo, ngunit ramdam ko ang matinding tensyon sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita si Mama, malinaw at matatag ang kanyang boses, na parang isang utos. Isla, makinig kang mabuti sa akin. Mula ngayon hanggang sa eksaktong 7 araw, huwag kang pipirma sa anumang dokumento, kahit ano pa yan. Narinig mo ba? Nanigas ako, nanlamig ang buong katawan. Ma, bakit po? Petisyon lang naman po ito. Wala akong pakialam kung ano yan, basta makinig ka sa akin, huwag kang pipirma. Kahit ano pa ang sabihin ng asawa mo o ninuman, huwag kang pipirma. Gumawa ka ng kahit anong dahilan para makatanggi. 7 araw, tandaan mo. Eksaktong 7 araw. Ang boses ni Mama ay puno ng otoridad na wala ang karaniwan niyang lambing. Pero ano pong idadahilan ko, litong-lito kong tanong. Hindi mo kailangang malaman ngayon. Magtiwala ka lang sa akin, hindi kita ipapahamak. Sundin mo ang sinasabi ko. Pagkasabi niyon, bigla niyang ibinaba ang telepono, hindi ako binigyan ng pagkakataong magtanong pa. Nakatayo akong tulala sa balkonahe, ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa aking mukha, ngunit hindi nito kayang apulahin ang nag-aalab na pagkalito sa aking dibdib. Bakit tumawag si Mama sa eksaktong sandaling yon? Bakit 7 araw? Ang mahiwagang bilin ni Mama ay parang isang malaking bato na dumagan sa aking isipan. Sumilip ako sa sala, nakita kong naroon pa rin ang buong pamilya ng asawa ko, ang mga mata ni Ramil ay nag-aapoy sa pagkainit. Gulong-gulo ang isip ko. Sa isang banda, nandoon ang pamilya ng asawa ko, ang lalaking minahal ko, na nakatingin sa akin na tila nagmamadali. Sa kabilang banda, nandoon ang sarili kong ina na nagbigay ng babala sa isang boses na hindi ko pa narinig kailanman. Sumisigaw ang aking kutob na may isang malaking kasinungalingan na nangyayari. Ang folder na yon, tiyak na hindi lang isang simpleng petisyon. Huminga ako ng malalim, pinilit kong kumalma. Hindi ako maaaring pumirma. Kahit hindi ko pa naintindihan ang lahat, naniniwala ako kay Mama. Kailangan kong mag-isip ng dahilan. Bumalik ako sa sala, pilit na ngumiti. Tumawag lang po si Mama para kumustahin ang kalusugan niya. Masakit daw po ang likod niya kamakailan. Tumingin ako kay Ramil pagkatapos ay sa aking biyenan. Nay, pasensya na po, pero sa tingin ko po ay hindi ko ito maaaring pirmahan. Agad na nanigas ang hangin sa silid. Ang ngiti sa mga labi ni Angie Reyes ay naglaho. Nakatitig sa akin si Ramil, hindi makapaniwala sa narinig. Anong sinasabi mo, Isla? Bakit hindi mo mapipirmahan? Kasi po, hindi naman ako nakarehistro bilang residente sa kondominium ninyo. Baka po maging imbalido ang pirma ko at makagulo pa sa inyo. Gumawa ako ng dahilan na sa tingin ko ay pinakamakatwiran. Umisi si Angie Reyes na wala na ang lahat ng tamis sa kanyang boses. Ano namang hindi balido doon? Dagdag pirma lang yan para mas may bigat. Pinapahirapan mo naman kami. Pero legal na dokumento po ito. Kailangan po nating mag-ingat, Nay. Baka po sa huli magkaproblema at ako pa ang managot, mahirap na po pag mamatigas ko. Nawalan na ng pasensya si Ramil, hinila niya ang braso ko. Anong nangyayari sa'yo? Isang pirma lang, pinagdadamot mo pa. Nag-abala pa sina Mama at Papa na pumunta rito para makiusap. Talagang tatanggihan mo? Hindi sa nagdadamot ako, sagot ko, nagsisimula ng manginig ang boses, pero sa tingin ko, hindi ito tama. Ang pagtatalo ay tumagal pa ng ilang minuto. Salitan si Angie Reyes at Ramil sa pagkumbinsi sa akin, mula sa malumanay na pakiusap hanggang sa panunumbat.
Ang bayaw kong si Paolo ay nakayuko lang, tahimik na parang anino. Ang biyenan kong lalaki ay napabuntong hininga na lang. Sa huli, nang makita nilang hindi nila ako mapipilit, biglang tumayo si Angie Reyes. Sige na. Kung ayaw mong pumirma, di huwag. Hindi na namin abalahin ang mahal na manugang. Umuwi na tayo. Padabog niyang isinukbit ang kanyang bag, hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Nagmamadali silang umalis, iniwan ang basket ng prutas sa mesa, at isang hangin na sobrang bigat na dumudurog sa aking puso. Sumara ang pinto ng malakas sa kanilang likuran. Naiwan akong nakatayo sa sala, pakiramdam ko'y kalalabas ko lang sa isang matinding labanan, at alam ko, ang totoong laban ay nagsisimula pa lamang. Pagkasara ng pinto, biglang humarap si Ramil, nag-aapoy ang mga mata niya sa galit. Ito ang unang pagkakataon sa 3 taon naming pagsasama na nakita ko siyang tumingin sa akin nang may ganitong galit at pagiging estranghero. Masaya ka na? Ipinahiya mo sina mama at papa, natutuwa ka ba? Sigaw niya. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Ang pagdududa at takot na matagal ko nang kinikimkim ay sumabog. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa kong mali? Ayoko lang pumirma sa isang bagay na hindi ko alam kung ano. Asawa kita, bakit hindi mo ipaliwanag ng maayos sa akin sa halip na pilitin ako kasama ng pamilya mo? Ipaliwanag? Ano pa bang kailangang ipaliwanag? Umalingaw ang boses ni Ramil papalapit sa akin. Petisyon lang yon. Kailangan mo pa bang palakihin ng ganito? Alam mo ba kung gaano nasaktan sina mama at papa sa ginawa mo kanina? Petisyon? Mapait akong napangiti. Talagang sinasabi mong petisyon yon? Isang petisyon na ganito kakapal. Isang petisyon na kailangan ang pirma ko. Isang taong hindi naman kasali. Ramil, huwag mo akong gawing tanga. Tila na tinag si Ramil sa pagiging desidido ng boses ko. Umiwas siya ng tingin. May kasama kasing ilang mga dokumento. Hindi mo na kailangang alamin yon. Paano kung hindi aalamin kung ako ang pipirma? Hindi ako matras, lumapit pa ako sa folder na nasa mesa. Kung malinis ang konsensya mo, kung walang itinatago, hayaan mong basahin ko kung ano ang nasa loob. Kung petisyon nga yan, pipirmahan ko agad. Inabot ko ang aking kamay para kunin ang folder. Nagmamadaling sumugod si Ramil at inagaw ito mula sa akin. Ang ginawa niya ay lalong nagpaalab sa apoy ng pagdududa sa akin. Nag-agawan kami sa folder sa gitna ng sala. Ibigay mo sa akin, sigaw ko. Tama na. Huwag kang sumusobra, sigaw din niya, buong lakas na hinila ang folder. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang plastic clip at lahat ng papel sa loob ay kumalat sa sahig. At ang unang tumambad sa aking mga mata, sa unang pahina ng isang dokumento na may selyo ng bangko, ay isang nakalimbag na pamagat, malinaw na parang isang saksak sa aking puso. Personal Loan Guarantee Contract. Nahilo ako, nabingi. Nanginginig akong yumuko para pulutin ang papel. Borrower, Paulo Reyes Santos. Loan amount, 20 milyon pesos. At sa bahagi ng impormasyon ng guarantor, nakita ko ang pangalan ko, ang kaarawan ko, ang laera number ko lahat ay nakasulat na, kulang na lang ang aking pirma. 20 milyong piso. Ang halagang iyon ay parang isang bombang sumabog sa aking isipan. Umikot ang paningin ko, kinailangan kong kumapit sa upuan para hindi matumba. Tumingala ako kay Ramil na nakatayong tulala, putlang-putla. Ramil, halos hindi ko makilala ang sarili kong boses, ano to? Anong ibig sabihin ito? Alam ni Ramil na wala na siyang maitatago. Yumuko siya at pabulong na sinabi, sasabihin ko naman sana sayo. Mamaya. Sasabihin mo sa akin mamaya. Napatawa ako, isang tawa na may halong kabaliwan at luha. Pagkatapos kong pumirma. Pagkatapos kong pasanin ang utang na 20 milyong piso nang hindi ko alam. Ramil Reyes Santos, ikaw at ang buong pamilya mo. Niloloko ninyo ako. Bumuhos ang aking mga luha, ang sakit, ang pagtataksil, at ang pandidiri ay sabay-sabay na umakyat sa aking dibdib. Ang asawang minahal ko at pinagkatiwalaan, ang lalaking akala ko'y makakasama ko, habang buhay, ay kasama pala ng kanyang pamilya sa paglalatag ng isang malaking bitag para linlangin ako. Huwag kang magsalita ng ganyan, Isla, akmang yayakapin ako ni Ramil, pero malakas ko siyang itinulak. Hindi ito panloloko, may pinagdadaanan lang ang pamilya. Kailangan ni Paolo ng pera para makabili ng bahay para sa mapapangasawa niya.
Kailangan ng bangko ng garantor na may ari-arian at stable na income. Sa buong pamilya, ikaw lang ang kwalipikado. Bibili ng bahay. Anong bahay ang kailangan ng 20 milyong piso? Sigaw ko, ang sakit sa dibdib ko ay parang sinasakal ako. Kahit pa totoo yan. Bakit kailangan niyong magsinungaling? Bakit kailangang sabihin petisyon ito? Ano ang tingin niyo sa akin? Isang kasangkapan na gagamitin. Isang kalabaw na hihilahin kung saan-saan. Sorry na. Natakot lang ako na baka hindi ka pumayag kung sasabihin ko ang totoo. Hindi papayag? Siyempre hindi ako papayag. Tinitigan ko siya ng diretsyo, ang pagmamahal ko sa kanya ay unti-unting namamatay, napapalitan ng matinding pagkasuklam. 20 milyong piso to, hindi 20,000. Ang lahat ng naipon ng mga magulang ko ay hindi pa aabot sa maliit na bahagi niyan. Anong karapatan niyo na ipapasan sa akin ang ganitong responsibilidad? Inisip niyo ba ang kahinatnan nito? Paano kung hindi makabayad ang kapatid mo? Habang buhay na lang ba akong magiging alipin para bayaran ang utang ng pamilya niyo? Ang katotohanan ay malupit at walang awa. Ang tinatawag na biglaang pagbisita, ang petisyon, lahat ay isang magarbong palabas lamang, at ako, ang inosenteng bida, ay muntik nang pumirma sa sentensya na maglilibing sa aking kinabukasan. Hindi doon natapos ang aming pagtatalo. Nang mabunyag na ang katotohanan, tila hinubad na rin ni Ramil ang maskara ng isang nagsisising asawa. Nagsimula siyang mangatwiran, at ang bawat salita niya ay parang mga martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa wasak ko ng puso. Alam kong malaking pera ang 20 milyong piso, sabi ni Ramil, kalmado na ang boses, ngunit ang pagiging kalmado niya ay mas nakakatakot pa kaysa sa galit niya kanina. Pero kailangan mo ba talagang palakihin ang lahat? Mag-asawa tayo, isang pamilya. Kapatid ko si Paolo, kapatid mo na rin siya. May problema siya, natural lang na tulungan natin siya. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Tulungan? Ito ba ang tawag mo sa tulong? Linlangin akong pumirma sa isang loan guarantee na 20 milyon at tatawagin mong tulong. Ramil, may konsensya ka pa ba? Hindi kita niloloko, tumaas ang boses ni Ramil. Hindi ko lang mahanap ang tamang pagkakataon para sabihin. Tingnan mo, palagi kang may sama ng loob sa pamilya ko. Kung sinabi ko ng diretsyo, siguradong tatanggi ka kaagad. Ginawa ko lang ito para sa ikabubuti nating lahat. Para sa ikabubuti nating lahat. Napangisi ako. Nakikita ko na kung paano ito naging mabuti para sa pamilya mo. Pero saan ang mabuti para sa akin? Sa posibilidad na magkaroon ako ng dambuhalang utang, na maibenta ang bahay at lahat ng ari-arian ko, at mamuhay sa takot habang buhay. Huwag kang ang nega, sumimangot si Ramil. Si Paolo ay masipag, nangutang siya para mag-invest para bumili ng bahay. Ito ay isang malaking hakbang sa buhay niya. Magiging responsable siya sa pagbabayad. Ikaw ay guarantor lang, wala namang mawawala sa'yo. Walang mawawala. Nahilo ako. Ang pagkakaiba ng aming pag-iisip ay parang isang bangin na walang katapusan. Ramil, naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagiging guarantor? Kapag pumirma ako dyan, pareho kaming may responsibilidad ni Paolo na magbayad. Kung hindi siya makabayad, sisingilin ako ng bangko. Lahat ng ari-arian ko, natin, itong bahay, ang savings, lahat ay kukunin. Naiintindihan mo ba? Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya ang mga legal na panganib, ang mga malalagim na kahihinatnan, pero iwinasiwas lang ni Ramil ang kanyang kamay, halatang naiinip. Teorya lang yan, pero sa totoong buhay, hindi naman aabot dyan. Huwag kang masyadong nagbabasa ng balita sa internet at tinatakot ang sarili mo. Nandyan pa sina mama at papa, umaandar pa ang pabrika ni papa, paanong mangyayaring mabangkarot kami? Pabrika ni papa. Naalala ko ang pagod at malungkot na itsura ng biyanan ko kanina. Anong kinalaman ng pabrika ni Papa sa pag-utang ni Paolo para sa bahay? Sandaling nataranta si Ramil pero mabilis siyang nakabawi. Iyon. Iyon ang matatag na pundasyon ng ekonomiya ng pamilya. Ang ibig kong sabihin, hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Asawa kita, dapat magtiwala ka sa akin, sa pamilya ko. Magtiwala. Ang salitang iyon mula sa kanya ay tunog mapanukso. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ninyo ngayong gabi, paano ako magtitiwala? Maniniwala sa kasinungalingan nyo? O maniniwala sa makasariling lohika ninyo na isang pamilya? Ang aming pag-aaway ay patungo sa wala.
Hindi niya nakikita kung saan siya nagkamali. Sa kanyang paningin, ang pamilya niya ang pinakamahalaga. Anumang sakripisyo para sa pamilyang iyon ay nararapat lamang. At ako, bilang isang asawa, isang manugang, ay may obligasyong pasanin ang responsibilidad na iyon ng walang tanong o pagtanggi. Iniisip niya na ang pagtutol ko ay pagiging makasarili, kawalan ng utang na loob, at hindi pagpapahalaga sa kanyang pamilya. Hindi ko akalain na ganito ka pala kakalkulado, Isla. Tiningnan ako ni Ramil, puno ng pagkadismaya ang kanyang mga mata. Akala ko, kung mahal mo ako, mamahalin at poprotektahan mo rin ang pamilya ko. Nagkamali pala ako. Para sa'yo, mas mahalaga pa ang pera kaysa sa ating pagsasama at sa pamilya. Ang huling sinabi niya ay parang isang patalim na tumusok sa puso ko. Natigilan ako, tinitingnan ang lalaki sa harap ko na tila isang estranghero. Hindi ito ang lalaking minahal ko, hindi ang nangakong poprotektahan ako habang buhay. Ito ay isang lalaking makasarili. Handang isakripisyo ang kanyang asawa para protektahan ang interes ng kanyang sariling pamilya. Wala na akong lakas na makipagtalo pa. Lahat ng sasabihin ngayon ay walang saysay. Ang bangin sa pagitan namin ay hindi isang hindi pagkakaunawaan, kundi pagkakaiba sa aming mga paniniwala at pagpapahalaga. Hindi na ito mapupunan, hindi na maaayos. Tama ka, bulong ko, paos ang boses. Marahil, hindi talaga tayo para sa isa't isa. Pumasok ako sa kwarto at isinara ng malakas ang pinto, iniwan si Ramil kasama ang mga papel ng utang na nakakalat sa sahig. Ngayong gabi, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, magkahiwalay kaming natulog. Nakahiga ako sa kama, walang tigil ang agos ng aking mga luha, ngunit ang puso ko ay nanlalamig na parang yelo. Alam ko, ang aming pagsasama ay nagkaroon na ng isang lamat na hindi na kailanman maayos. Kinabukasan, nagising ako na namamaga ang mga mata at masakit ang ulo. Maagang umalis si Ramil papuntang trabaho, marahil ayaw niya rin akong harapin. Ang bahay ay nakakabinging tahimik, naiwan lamang ang mga papeles ng loan guarantee sa mesa bilang paalala ng kasinungalingan kagabi. Inayos ko ang mga ito, tiniklop ng maayos, at itinago sa aking drawer. Ito ang ebidensya, at alam kong kakailanganin ko ito. Ang una kong ginawa ay tawagan si Mama. Nang marinig niya ang aking hikbi sa telepono, isa lang ang sinabi niya, "Umuwi ka, anak. Hihintayin kita." Sumakay ako ng taxi pauwi sa bahay ng aking ina. Pagkakita ko sa kanya na nag-aabang sa pinto, lahat ng katatagan ko kagabi ay gumuho. Niyakap ko siya at umiyak na parang isang bata. Walang tanong si Mama, hinaplos niya lang ang aking likod, hinayaan akong ilabas ang lahat ng sakit at sama ng loob. Nang kumalma na ako, ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang tungkol sa 20 milyong pisong utang, ang panloloko ni Ramil at ng kanyang pamilya, at ang matinding pag-aaway namin. Akala ko magagalit si Mama, mumurahin ang pamilya ni Ramil, at sasabihin hiwalayan ko na siya agad. Pero hindi, tahimik lang siyang nakinig, malalim at makahulugan ang kanyang tingin. Kutob ko na ngang may hindi magandang mangyayari, buntong hininga niya, habang inaabutan ako ng isang basong maligamgam na tubig. 1 linggo na ang nakalipas, nagkita kami ng isang matandang kaibigan ko na nagtatrabaho sa bangko. Nabanggit niya na ang pamilya Santos ay nag-a-apply ng malaking loan at naghahanap ng guarantor. Sinabi pa niya na mukhang hindi maganda ang kalagayang pinansyal ng pamilyang iyon. Narinig kong nabanggit ang pangalan mo kaya nagduda na ako, pero wala pa akong ebidensya, kaya hindi ko masabi sa iyo agad. Ang nagawa ko lang ay tawagan ka para mag-ingat. Natigilan ako. Kaya pala alam na ni Mama at palihim niya akong pinoprotektahan. Ano na po ang gagawin ko, Nay? Ayoko nang makasama ang ganitong klaseng asawa. Gusto ko nang makipaghiwalay. Hinawakan ni Mama ang kamay ko at umiling. Hindi may iwasan ang hiwalayan pero hindi ngayon. Kung gagawa ka ng gulo ngayon, ikaw ang talo. Bakit po, hindi ko maintindihan. Isipin mo, paliwanag ni Mama. Kung ngayon ka makikipaghiwalay, sasabihin nilang makasarili ka, na tumatakbo ka kapag may problema. Hindi papayag si Ramil na pumirma sa divorce papers. Hahaba lang ang proseso at mapapagod ka lang. Isa pa, nandyan pa rin ang bitag na 20 milyong piso. Hindi ka nila naloko ngayon pero hahanap sila ng ibang paraan. Kailangan mong manatili dyan, magpanggap na parang walang nangyari, at tingnan kung ano ang susunod nilang gagawin. Alamin mo kung bakit kailangan nila ng ganoong kalaking pera. Ang katotohanan sa likod niyan ay siguradong hindi lang para sa pagbili ng bahay para sa bayaw mo.
Ang mga salita ni Mama ay parang liwanag na tumanglaw sa magulo kong isipan. Tama, hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan kong kumalma at mangalap ng impormasyon. So ang ibig niyo pong sabihin, magkunwari akong nakipagbati na kay Ramil. Hindi naman sa makikipagbati ka. Magpakita ka ng kaunting tampo pero huwag mong itulak sa sukdulan ang sitwasyon. Sabihin mo sa kanya na kailangan mo ng panahon para mag-isip. Sa panahong iyon, maging mapagmatsyag ka, bantayan mo ang bawat galaw ng pamilya niya, lalo na sa mga usaping pinansyal. At pinakamahalaga, suriin mo ang lahat ng inyong joint assets bilang mag-asawa. Nagising ang diwa ko sa payo ni Mama. Joint assets. Mayroon kaming joint savings account ni Ramil, nakapangalan sa aming dalawa, na para sana sa pambili namin ng bahay sa hinaharap. Ang perang iyon ay dugot pawis ko sa loob ng maraming taon. Dali-dali akong bumalik sa aming kondo, nag-aalab ang dibdib. Binuksan ko ang laptop, nag-log-in sa online banking account. Nang lumitaw ang numero sa screen, halos tumigil ang pagtibok ng puso ko. Ang balanse sa account ay ilang libong piso na lang. Nanginginig kong pinindot ang transaction history. Isang linya ang malinaw na lumitaw, fund transfer. Halaga, 800,000 pesos. Petsa ng transaksyon, 2 araw na ang nakalipas. Ang tatanggap ay isang pangalang hindi ko kilala. 800,000 piso. Halos kalahati ng aming ipon ay naglaho sa isang transaksyon, ginawa 2 araw bago dumating ang pamilya niya para pilitin akong pumirma, at ginawa iyon ni Ramil nang walang paalam sa akin. Walang tanong, walang abiso. Napaupo ako sa sahig, pakiramdam ko'y naubos lahat ng lakas ko. Ang pagtataksil na ito ay mas masakit pa kaysa sa panloloko niya sa akin na pumirma sa loan guarantee. Hindi lang niya gustong ipapasan sa akin ang utang, kinuha pa niya ang aming pinagsamang ari-arian para itapon sa walang katapusang hukay ng kanyang pamilya. Pag-ibig, tiwala lahat ay gumuho. Ngayon, ang natitira na lang sa akin ay galit at isang matibay na determinasyon. Kailangan kong malaman ang katotohanan, kailangan kong protektahan ang aking sarili at ang kung ano ang sa akin. Ang laban na ito, hindi ako maaaring matalo. Ang galit at sakit ng pagkakanulo ay mabilis na naging isang malamig na lakas. Alam kong hindi ako pwedeng bumagsak, hindi ko hahayaang daigin ng emosyon ang rason. Gaya ng payo ni Mama, kailangan kong kumalma, mag-imbestiga. Ang 800,000 piso ay tiyak na may kaugnayan sa 20 milyong pisong utang. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Ramil, hindi ako nag-iskandalo. Naupo lang ako sa sofa, tahimik na nakatingin sa kanya. Siguro'y nakakatakot ang itsura ko dahil hindi siya makatingin ng diretsyo sa akin. Pautal-utal siyang humingi ng tawad, nangakong hindi na maulit. Ipinakita ko sa kanya ang screen ng laptop na may transaction history. 800,000 piso. Pwede mo bang ipaliwanag? Namutla si Ramil na utal. Sasabihin ko. Sana sayo. May emergency lang sa bahay, nag-advance lang ako, ibabalik ko rin agad. Anong emergency? Kanino mo ipinadala? Tanong ko, walang bahid ng emosyon ang boses. Sa isang kaibigan ni Paolo, kailangan niya ng puhunan sa negosyo. Si Paolo na naman, mga palusot na naman. Hindi ko na siya kinumpronta. Tumango na lang ako. Sige, bibigyan kita ng panahon. Pero simula ngayon, hindi ko nahahayaang mangyari ulit ito. Sinimulan ko ang aking plano. Kailangan kong malaman ang tunay na kalagayang pinansyal ng pamilya Santos. Palusot lang ang pagbili ng bahay para kay Paolo. Walang bibili ng bahay na mangangailangan ng ganoong kalaking pera ng biglaan na kailangan pang manloko ng iba. Sinimulan ko sa pinakamadaling paraan, ang bahay ng mga biyenan ko. Naalala kong laging ipinagyayabang ni Engie Reyes ang kanilang malaking bahay sa pangunahing kalsada, na ipundar daw nila sa buong buhay nila. Nagdahilan akong gusto kong tingnan ang disenyo ng lumang bahay para makakuha ng ideya sa trabaho at hiniling ko kay Ramil ang kopya ng titulo ng lupa. Si Ramil, siguro dahil gusto niyang makipag-ayos, ay walang pagdududang kinuhanan ng litrato ang dokumento at ipinadala sa akin. Nang makuha ko ang impormasyon ng address at numero ng mapa, agad kong ipinacheck sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa land registration. Ang resulta na bumalik pagkatapos ng isang araw ay nagpatulala sa akin. Ang bahay ay hindi lang isang beses na isangla, kundi 2 beses. Ang una ay 2 taon na ang nakalipas sa Bank E para sa malaking halaga.
Ang pangalawa, 3 buwan lang ang nakalipas, ginamit ulit itong collateral sa isang loan sa finance company na may napakataas na interes. Sa legal na aspeto, ang natitirang halaga ng bahay ay halos wala na. Nasimot na ito ng husto. Ang impormasyong ito ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Ang pamilya ng asawa ko, ang kanilang pagpapakitang tao na mayaman at marangya, ay isa lang palang hungkag na palabas. Lubog sila sa utang. Pero bakit umaandar pa rin ang pabrika ng biyenan ko? Nagpa siya akong magsaliksik patungkol sa bayaw kong si Paulo Reyes Santos. Siya ang sentro ng 20 milyong pisong utang. Gumawa ako ng peking Facebook account, nag-add sa mga kaibigan ni Paulo para subaybayan ang kanyang mga gawain. Ang nakita ko ay hindi imahe ng isang masipag na binata, kundi isang lalaking mahilig sa luho. Madalas mag-post si Paulo ng mga litrato sa bar, nag-check-in sa mga mamahaling resort, at lalo na, kasali sa mga grupo tungkol sa stock market. Isang ideya ang pumasok sa isip ko. Naalala ko ang sinabi ni Ramil na nagpadala siya ng pera sa kaibigan ni Paulo para sa negosyo. Hinanap ko ang pangalan ng tumanggap ng 800,000 piso sa social media. At natagpuan ko siya isang kilalang tao sa mundo ng 5 tandang bawas 6 na dalubhasa sa pag-asikaso ng mga masasamang utang. Unti-unti nang nagiging malinaw ang lahat. Hindi lang pera para sa bahay ang kailangan ni Paulo, may utang siyang kailangang bayaran at malapit na ang deadline. Ang 800,000 piso ay hindi para sa negosyo, kundi pambayad ng interes, para humingi ng palugit sa isa pang utang. Nagpatuloy ako sa paghuhukay. Sa pamamagitan ng ilang mga kaibigan, nalaman kong may malaking utang si Paulo sa isa pang kumpanya ng pananalapi. Nagpa siya akong alamin ang eksaktong halaga. Nagpanggap akong taga-kumpanya ko na may programa para sa mga customer. Kailangan kong i-verify ang impormasyon para magbigay ng regalo at tumawag ako sa kumpanyang iyon. Binigay ko ang pangalan at laradan number ni Paulo na naisaulo ko mula sa kontrata. Pagkatapos ng ilang paligoy-ligoy, kinumpirma ng customer service representative, "Opo, tama po, ma'am, si Customer Paulo Reyes Santos po ay may loan sa amin. Sa kasalukuyan, overdue na po ng mahigit 30 araw ang loan niya." Ganoon ba? Pwede ko bang malaman kung magkano para maihanda ko ang regalo na angkop? Pilit kong pinanatiling natural ang boses ko. Naku, confidential po kasi yan. Pero ang loan po ni Sir Paulo ay 3 milyon pesos po. 3 milyong piso. Isa pang utang na overdue. Ibinaba ko ang telepono, nanginginig ang mga kamay at paa ko. Ang buong larawan ng krisis ng pamilya Santos ay unti-unting nabubuo sa harap ko, mas madilim at mas nakakatakot kaysa sa aking inaakala. Hindi lang sila basta nahihirapan, nasa bingit na sila ng pagbagsak, at sinusubukan nilang isama ako sa pagbagsak nila. Habang nalulunod ako sa magulo at nakakatakot na impormasyon, isang hindi inaasahang kakampi ang lumitaw. Ito si Luz, ang kapatid na babae ni Ramil, ang nag-iisang tao sa pamilya Santos na mayroon akong magandang pakiramdam. Si Luz ay mabait, tahimik, at tila laging nasa labas ng mga plano ng kanyang ina at mga kapatid. Isang hapon, bigla akong tinawagan ni Luz, nakipagkita sa isang tahimik na coffee shop malapit sa opisina ko. Ang boses niya sa telepono ay tila nag-aalangan at nag-aalala. "Ate Isla, may gusto po akong sabihin sa inyo, tungkol po ito sa pamilya ko." Dumating si Luz sa tagpuan na may itsurang pagod, maitim ang ilalim ng mga mata. Nag-order siya ng isang basong tubig, magkadaop ang mga kamay sa mesa, hindi mapakali. 8. Sana po huwag kayong magalit kina Mama, Papa, at Kuya Ramil, hirap niyang simula. Talaga pong gipit na sila. Nanahimik ako, hinihintay siyang magpatuloy. Ang 20 milyong piso po ay hindi para sa pambili ng bahay ni Kuya Paulo. Yumuko si Luz, halos pabulong ang boses. Siya po. Nalugi po siya sa stocks, malaki po ang talo niya. Nanikip ang dibdib ko. Kahit na may hinala na ako, ang marinig ang katotohanan mula mismo sa isang miyembro ng pamilya ay nakakagulat pa rin. Noong una, laro-laro lang pero lumaon, nalulong na siya. Gumamit siya ng leverage, umutang sa mga stock brokerage para makapag-trade. Bumagsak ang market, hindi siya nakapag-cut loss agad, naubos lahat ang account niya. Ang talo niya ngayon ay umabot na sa mahigit 8 milyong piso. 8 milyon, dagdagan pa ng 3 milyong utang na overdue, ang kabuang utang ni Paulo ay 11 milyong piso na. Isang hindi kapani-paniwalang halaga para sa isang binatang ilang taon pa lang mula nang magtapos.
Naibenta na po ni na mama at papa lahat ng alahas, naubos na ang savings para bayaran ang utang niya. Pero kulang na kulang pa rin. Araw-araw tumatawag ang mga kumpanya at pinagkakautangan niya. Nagbabanta silang pupunta sa pabrika ni Papa para gumawa ng gulo. Nagsimulang umiyak si Luz. Natakot si Mama, kaya naisip niyang ipautang si Kuya Paolo sa bangko ng malaking halaga para ipantapal sa mga utang niya. Pero dahil may bad record na si Kuya Paolo, walang bangko ang nag-aapruba. Kailangan nila ng garantor na may malinis na financial record. At naisip po ni Mama na kayo. Dumaloy ang luha sa mga pisngi ni Luz. Pinigilan ko po si Mama. Sinabi kong masama yon na ipapahamak kayo pero hindi siya nakinig. Sabi niya, ito lang ang paraan para mailigtas si Kuya Paolo, para mailigtas ang dangal ng buong pamilya. Si Kuya Ramil, mahal niya ang kapatid niya at mga magulang namin kaya pumayag din siya. Nakinig ako na may pait sa puso. Kaya pala, ako lang ang huling salbabida na nakita nila sa kanilang desperasyon. Hindi nila ako inisip kahit kaunti, ang iniisip lang nila ay kung paano makatakas sa problemang sila mismo ang gumawa. Paano ang pabrika ni Papa, tanong ko. Sabi ni Ramil, maayos pa raw ang takbo nito, ito raw ang sandalan ng pamilya. Umiling si Luz, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Anong sandalan, ate? Isa na lang yung hungkag na shell. Ilang taon na itong palugi. Para mapanatili ito, nangutang na si Papa kung saan-saan. Ang bahay namin ay naisangla na rin lahat. Ang pabrika ngayon ay baon sa utang, pwedeng magsara anumang oras. Sa wakas, nabunyag na ang buong katotohanan, hubad at malupit. Ang pamilya Santos ay hindi lang nasa bingit ng pagbagsak, matagal na silang nahulog sa bangin. Lahat ng nakita ko ay isang palabas lamang para pagtakpan ang bulok na katotohanan sa loob. Luz, salamat sa pagsasabi mo sa akin ito. Hinawakan ko ang kamay ni Luz, buong puso kong sinabi. Hindi ako galit sa'yo. Sorry po, at Isla, humikbi si Luz. Sorry po talaga. Hindi ko na po alam ang gagawin. Ang gusto ko lang po ay protektahan nyo ang inyong sarili. Ang pag-uusap namin ni Luz ang nagbigay sa akin ng huling piraso ng puzzle. Wala na akong duda. Kailangan kong kumilos, hindi lang para protektahan ang sarili ko, kundi para makatakas sa nakalalasong pamilyang ito. Tumingin ako sa bintana, ang kulay abong kalangitan ay sumasalamin sa hinaharap ng pamilya Santos. Pero sa aking puso, isang desisyon ang nabuo, malinaw at tiyak. Pag-uwi ko mula sa pagkikita namin ni Luz, mabigat ang aking puso, ngunit malinaw ang aking isipan. Lahat ng ilusyon ko tungkol sa asawang minahal ko, sa pamilyang sinubukan kong buuin, ay naglaho na. Ngayon, tinitignan ko si Ramil hindi bilang asawa, kundi bilang kalaban sa isang laban na kailangan kong ipanalo. Nang gabing iyon, nagpasya akong harapin siya ng direkta. Ayoko nang magpaligoy-ligoy, ayoko nang umarte. Inilatag ko sa harap niya ang lahat ng ebidensyang nakalap ko, ang kopya ng mortgage ng bahay ng kanyang mga magulang, ang impormasyon tungkol sa 3 milyong pisong utang ni Paolo, at maging ang mga balita tungkol sa pagbagsak ng stock market kamakailan. Tingnan mo, sabi ko, malamig ang boses. Ito ba ang katotohanang pilit mong itinatago sa akin? Tiningnan ni Ramil ang mga papel sa mesa, ang mukha niya ay namula at namutla. Wala na siyang maitatanggi. Alam mo na pala ang lahat. Alam ko na ang lahat, sagot ko. Alam ko ang tungkol sa 8 milyong pisong talo sa stocks ng kapatid mo. Alam ko ang tungkol sa pabrika ng tatay mo na malapit ng magsara. Alam ko ang tungkol sa bahay na 2 beses nang naisangla. At alam kong sinusubukan niyo akong gawing pambayad sala para sa lahat ng katangahan at kasakiman niyo. Yumuko si Ramil, sinabunutan ang sariling buhok. Sorry, Isla, sorry talaga. Hindi ko ginustong humantong sa ganito ang lahat. Sorry. Mapakla akong tumawa. May halaga pa ba ang sorry mo? Mabubura ba nito ang kasinungalingan, ang pagtataksil mo? Ramil, binigyan kita ng pagkakataon. Kahit na natuklasan ko ang tungkol sa guarantee contract, nanatili pa rin ako, naghintay ng isang tapat na paliwanag mula sa'yo. Pero anong ginawa mo? Patuloy mo akong niloko, patuloy mong pinagtakpan ang pamilya mo. Itinuring mo ba talaga akong asawa? Siyempre. Tumingala si Ramil, namumula ang mga mata. Dahil asawa kita kaya gusto kong makasama ka sa pagharap sa problema ng pamilya. Isa lang tayo, Isla. Hindi mo pwedeng makita na lang kaming naghihirap.
Pasanin? Bigla akong tumayo, hindi na mapigilan ang sarili. Ito ba ang tawag mo sa pagpasan? Pasanin ang katangahan ng kapatid mo? Pasanin ang kabiguan sa negosyo ng tatay mo? Bakit ko gagawin yon? May utang ba ako sa pamilya mo? O dahil asawa mo ako, otomatiko na akong magiging alipin ng pamilya mo? Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Sinasabi ko lang ang totoo. Ikaw at ang pamilya mo, kailanman ay hindi ninyo ako nirespeto. Sa mata ninyo, isa lang akong kasangkapan, isang makinang gumagawa ng pera, isang taong may malinis na record para gamitin nyo. Kapag kailangan nyo ako, ang tamis ng salita nyo. Kapag hindi ako pumayag, sinusumbatan nyo ako, sinasabihang makasarili at walang utang na loob. Inisip nyo ba ang nararamdaman ko, ang kinabukasan ko? Muling tumulo ang aking mga luha, ngunit ngayon ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit. Nagkamali ako na minahal kita, na nagtiwala sa'yo. Inilaan ko ang aking kabataan, ang aking karera, para buuin ang pamilyang ito, para lang suklian ng mapait na pagtataksil. Nanahimik si Ramil, walang masabi para ipagtanggol ang sarili. Masyado nang malinaw ang lahat. Hindi ko kayang manirahan sa isang bahay na puno ng kasinungalingan at pagkukunwari, sabi ko, kalmado na ngunit puno ng determinasyon. Aalis muna ako. Kailangan nating pag-isipan ang ating pagsasama. Ginawa ko ang sinabi ko. Sa gabing iyon, inimpek ko ang aking mga damit at mahahalagang gamit sa isang maleta. Pinanood lang ako ni Ramil. Hindi niya ako pinigilan, wala rin siyang sinabi. Marahil alam niyang huli na ang lahat. Nang hihilahin ko na ang maleta palabas ng pinto, nagsalita siya, paos ang boses, saan ka pupunta? Titira muna ako sa isang kaibigan. Ayokong sabihin na uwi ako kay mama dahil alam kong guguluhin lang nila ako doon. Binuksan ko ang pinto, hindi na lumingon at lumabas sa apartment na dati kong itinuring na tahanan. Wala akong maramdaman kundi isang kakaibang daan sa pakiramdam. Alam kong magiging mahirap ang daan sa hinaharap, ngunit kahit paano, pinalaya ko na ang aking sarili mula sa isang nakalalasong hawla. Mula ngayon, ako na mismo ang lalaban para sa sarili kong buhay. Lumipat ako sa isang maliit na service apartment na panandalian kong nirentahan. Kailangan ko ng espasyong para sa sarili ko para ayusin ang lahat at planuhin ang mga susunod kong hakbang. Sinabi ko kay Ramil na kailangan ko ng oras at espasyo at hiniling na huwag niya akong hanapin. Noong una, panay ang tawag at text niya pero hindi ko sinasagot. Unti-unti, tumigil na rin siya. Sa panahong ito, itinuon ko ang aking sarili sa trabaho para makalimot, ngunit hindi pa rin ako mapalagay. May pakiramdam akong hindi pa ito ang buong katotohanan. Mayroon pa akong hindi natutuklasan. Bakit ganoon na lang katindi ang pagprotekta ni Ramil sa kanyang pamilya? Dahil lang ba sa pagmamahal? O may iba pang dahilan, isang ugnayan na hindi ko alam? Ang pagkakataong malaman ang sagot ay dumating nang hindi inaasahan. Isang hapon, nakatanggap ako ng email mula sa isang law firm na nag-aanunsyo ng isang seminar tungkol sa mga panganib para sa mga gwarantor sa mga sibil na transaksyon. Ang paksa ay direktang tumama sa aking kinatatakutan. Nagpasya akong dumalo, umaasang madagdagan ang aking kaalaman sa batas para maprotektahan ang sarili. Ginanap ang seminar sa isang malaking hotel. Mga kilalang abogado ang mga tagapagsalita. Umupo ako sa hulihang hilera, tahimik na nagsusulat. Nang matapos ang seminar, habang nag-aayos ang lahat para umuwi, hindi sinasadyang narinig ko ang usapan ng dalawang lalaki sa unahan ko. Ang kaso ng Santos Textile Factory ay isang malaking aral talaga. Akala mo malaki ang negosyo pero baon pala sa utang. Ang pangalang ni Santos ay nagpatindig ng aking balahibo. Iyon ang pangalan ng pabrika ng biyenan ko. Pinigil ko ang aking hininga, nagpanggap na may hinahanap sa bag para mas marinig ko sila. Narinig ko na umutang si A. Santos sa Bangko ng Kapayapaan ng halos 10 milyon para sa bagong makina pero nalugi, hindi na makabayad. Naghahanda na ang bangko na magsampa ng kaso. Kawawa naman. At hindi lang sa bangko, may mga utang pa raw sa labas. Ang nakapagtataka, ang loan sa Bangko ng Kapayapaan ay ang sarili niyang anak ang gwarantor. Talaga? Si Paulo? Ano namang ari-arian ng batang iyon para maging gwarantor? Hindi si Paulo yung panganay. Si Ramil, yung arkitekto sa isang foreign company, mataas daw ang sahod, malinis ang record, kaya inaprubahan ng bangko ang loan ng tatay niya. Para na rin niyang isinugal ang buong karera niya para sa tatay niya.
Ang usapan nila ay parang isang kidlat na tumama sa akin. Si Ramil. Si Ramil ang gwarantor para sa utang ng pabrika. Hindi ako makatayo ng maayos, kinailangan kong kumapit sa upuan, umiikot ang aking mundo. Kaya pala ito ang pinakamatinding katotohanan, ang pinakamahalagang piraso ng buong kwento na hindi ko alam. Ang asawa ko, si Ramil Reyes Santos, ay lihim na ginamit ang kanyang sariling kinabukasan para maging gwarantor sa isang dambuhalang utang ng kanyang ama. Magkano raw eksakto? Halos 10 milyon, sabi ng lalaki. Naalala ko ang 20 milyong pisong loan guarantee para kay Paolo na balak nilang ipapirma sa akin. Iyon pala ay isang bahagi lang ng kanilang plano. Gusto nilang paghasyan namin ang utang, ako sa kalahati, si Ramil sa kalahati. Gusto nilang pareho kaming malunod kasama nila. Ngayon, naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na kung bakit tahimik si Ramil, kung bakit siya naging kasabwat sa kasinungalingan ng kanyang pamilya. Dahil siya mismo ay bahagi nito. Hindi lang siya tagapagtakip, kundi isa ring may utang, isang taong nakatali sa responsibilidad sa kanyang pamilya. Pinilit niya ako hindi lang dahil sa pagmamahal, kundi dahil gusto niya ng kasama sa pagpasa ng bigat, gusto niya ng kasamang mamamatay. Ang galit ko ay umabot na sa sukdulan, pero kakaiba, hindi na ako umiiyak. Naubos na ang aking mga luha, napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kailangan kong lisanin ang lumulubog na barkong ito bago mahuli ang lahat, at kailangan kong bawiin ang kung ano ang sa akin. Dali-dali akong umalis sa hotel, sumakay ng taxi diretsyo sa aming kondo. Alam kong laging late umuwi si Ramil, may sapat akong oras. Ginamit ko ang spare key para buksan ang pinto. Ganoon pa rin ang ayos ng bahay, ngunit sa aking paningin, ito ay naging estranghero at nakakatakot. Dumiretso ako sa desk ni Ramil. Alam kong may ugali siyang itago ang mahahalagang papeles sa isang drawer na may kandado. Nakita ko na kung saan niya itinatago ang susi. Pagkatapos ng ilang paghahanap, nakita ko ang maliit na susi sa ilalim ng isang paso. Kumakabog ang dibdib ko habang ipinapasok ang susi. Sa loob ng drawer, sa gitna ng mga papeles, nakita ko ang isang asul na folder mula sa Bangko ng Kapayapaan. Nanginginig kong binuksan ito. Credit Agreement. Loan amount, 12 milyon pesos. At sa bahagi ng gwarantor, ang pangalan ng asawa ko, si Ramil Reyes Santos, kasama ang kanyang pirma. 12 milyong piso. Kaya pala, sa kabuuan, gusto ng pamilya Santos na ipapasan sa aming dalawa ang utang na aabot sa 32 milyong piso. Kinuhanan ko ng litrato ang buong dokumento gamit ang aking telepono. Ito ang magiging hindi matututulang ebidensya sa korte. Ibinalik ko ang lahat sa dati, isinara ang drawer, at nilisan ang bahay na yon sa huling pagkakataon, walang bahid ng panghihinayang. Tapos na ang laro, tapos na ang palabas, at hindi na ako magiging isang puppet sa kanilang mga kamay. Eksaktong 7 araw matapos ang nakatakdang tawag ng aking ina, dumating ang aking kinatatakutan. Isang umaga, nasa opisina ako nang makatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Isang profesional na boses ng babae ang narinig ko, "Hello. Si Emma Isla po ba ito, ang gwarantor para sa loan ni Emre? Paulo Reyes Santos. Tumatawag po ako mula sa Debt Collection Department ng Pag-Unlad Commercial Bank. Para akong nahulog sa isang bangin." Ako nga po. Bakit po? Ginang, ikinalulungkot po naming ipaalam na ang 20 milyong pisong loan ni Enf Paulo ay opisyal ng overdue. Ilang beses na po naming sinubukang kontakin si Enf Paulo pero hindi namin siya maabot. Ayon sa kontrata, sisimulan na po naming kolektahin ang bayad mula sa inyo bilang gwarantor. Mangyari po sanang ayusin nyo ang pagbabayad ng prinsipal at interes sa lalong madaling panahon. Kahit handa na ang aking isipan, hindi ko pa rin mapigilang manginig. Pero, hindi po ako pumirma sa kontratang iyan. Ginang, sa aming records po, kumpleto ang inyong pirma at impormasyon. Kung mayroon po kayong reklamo, mangyaring makipag-ugnayan po ng direkta sa aming branch. Paalam po. Ibinaba nila ang tawag. Nanigas ako sa aking upuan, pinagpapawisan ng malamig. Pineki nila ang aking pirma. Sigurado ako. Marahil kinopya nila ito mula sa isa sa mga dokumento sa bahay. Ang kanilang katapangan at kalupitan ay lumagpas na sa lahat ng aking inaakala. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang aking telepono. Si Ramil. Sinagot ko ito, puno ng pagkasindak ang kanyang boses. Isla, nasaan ka?
Tumawag ang bangko, sisingilin ka na raw nila. Lintik! Bakit kasi hindi ka pumirma? Kung pumirma ka, sana may pambayad na tayo sa kanila. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Sa ganitong sitwasyon, ako pa rin ang sinisisi niya. Iniisip pa rin niya na ang pagpirma ko sa sarili kong sentensya ay natural lamang. Ramil, nababaliw ka na, sabi ko, nakakagulat ang pagiging kalmado ng aking boses. Ikaw at ang pamilya mo ang pumeke ng pirma ko, tama? Nanahimik ang kabilang linya. Ang katahimikan na yon ay isang pag-amin. Magbabayad kayo para dito. Ibinaba ko ang telepono. Bigla, naisip kong suriin muli ang aming joint savings account. May masama akong kutob. Dali-dali akong nag-login at tama ang kutob ko. Ang balance ay 0 pesos na. Ang natitirang pera, mahigit 2 milyong piso, ay na-withdraw lahat kaninang umaga. Isang malaking fund transfer sa account ni Paulo Reyes Santos. Iyon na. Wala nang natira. Kinuha ni Ramil ang huling sentimo sa aming joint account, ang perang pinaghirapan kong ipunin sa loob ng maraming taon, para lang itapon sa walang katapusang balon ng kanyang pamilya. Ginawa niya iyon ng walang pag-aalinlangan, walang awa para sa akin. Ang galit ko ay naging ibang bagay. Isang pakiramdam ng kawalan, isang paglaya. Kapag nawala na ang lahat sa isang tao, wala na siyang dapat katakutan. Tumayo ako, inayos ang mga gamit sa aking desk. Hindi na ako pwedeng manatili rito. Tumawag ako sa aking boss, humingi ng ilang araw na leave dahil sa problemang pampamilya. Pagkatapos ay tinawagan ko si Mama. Nay, nagsimula na po ang lahat. Uwi na po ako sa inyo. Umuwi ka, anak. Hihintayin kita. Ang boses ni Mama ay nanatiling kalmado at matatag na parang isang bundok. Dala ang maliit kong maleta, umalis ako sa service apartment, sumakay ng taxi pa uwi kay Mama. Habang nasa sasakyan, pinagmamasdan ang mga taong nagmamadali sa labas, pakiramdam ko'y naanod ako sa gitna ng isang bagyo. Ngunit alam ko, sa dulo ng daan, naghihintay si Mama, at sa pagkakataong ito, hindi ako lalaban mag-isa. Tapos na ang 7 araw ng paghihintay. Panahon na para gumanti. Pag-uwi ko, nakita ko si Mama na nakaupo sa sala. Katabi niya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mabait na mukha at matalas na mga mata. Ipinakilala siya ni Mama bilang si Tito Cruz, isang matandang kaibigan niya, na ngayon ay isang abogado. Naikwento ko na ang lahat kay Tito Cruz mo, sabi ni Mama, tutulungan ka niya. Nagbigay galang ako kay Tito Cruz at muling isinalaysay ang lahat, ipinakita sa kanya ang lahat ng ebidensyang nakalap ko, ang 20 milyong pisong loan guarantee, ang mga dokumento ng mortgage, impormasyon sa mga utang ni Paulo, at lalo na ang 12 milyong pisong loan guarantee ni Ramil. Maingat na sinuri ni Tito Cruz ang bawat papel, habang tumatagal ay lalong kumukunot ang kanyang noo. Isang organisado at sopistikadong panloloko, sabi niya. Malubha ang paglabag nila sa batas, lalo na ang pameke ng dokumento. May ebidensya ka ba na pineke nila ang pirma mo? Wala po, umiling ako. Ang alam ko lang po ay hindi ako kailanman pumirma. Medyo mahirap yan, nag-isip si Tito Cruz. Pwede tayong humiling ng handwriting analysis pero matatagalan. Ang pinakamainam ay paaminin sila mismo sa kanilang ginawa. Biglang nagsalita si Mama na kanina patahimik. May paraan. Ako ang magpapaamin sa kanya. Kumislap ang mga mata ni Mama, isang determinasyon na bihira kong makita. Tumingin siya sa amin ni Tito Cruz at ipinaliwanag ang kanyang plano. Isang matapang na plano pero kung magtatagumpay, ito ang magiging pamatay na dagok sa pamilya Santos. Kinabukasan, tinawagan ng nanay ko si NJ Reyes, ang biyanan ko. Ang boses ni Mama sa telepono ay tunog nag-aalala at tila nagpapakumbaba. Hello, Lilra Reyes, si Dalisay po ito, nanay ni Isla. Narinig ko pong may pinagdadaanan ang pamilya niyo. Pwede po ba tayong mag-usap? Bilang mga nakakatanda, dapat siguro tayong humanap ng solusyon para sa ating mga anak. Si NJ Reyes, marahil ay pakiramdam na nasa itaas siya, inakalang tumawag ang nanay ko para magmakaawa kaya pumayag agad. Nagkasundo silang magkita sa isang coffee shop malapit sa bahay niya. Ayon sa plano, mauuna kami ni Tito Cruz doon, pipili ng isang table sa sulok na sapat ang lapit para marinig ang usapan. I-on ni Mama ang voice recorder sa kanyang telepono at ilalagay sa mesa. Naganap ang lahat ayon sa plano. Dumating si NJ Reyes na may itsurang nagwagi.
Si Mama naman ay nagpakita ng kalungkutan. Elra Reyes, ngayon ko lang din po nalaman ang lahat, simula ni Mama. Ang anak ko pong si Isla ay naging padalos-dalos. Sa ganitong sitwasyon, hindi ko na po alam ang gagawin. Tumawag po ako para itanong kung paano natin ito ayusin ng maayos. Humigop ng tsaa si Enye Reyes, mumisi. Anong ayusin? Responsibilidad ng anak mo na bayaran ang utang. Pumirma siya, malinaw ang lahat. Ngayon, naniningil na ang bangko. Kung hindi magbabayad, kukunin nila ang bahay. Pero napakalaking halaga po ng 20 milyong piso, daing ni Mama. Habang buhay nilang pagtatrabahuhan yan at baka hindi pa mabayaran. Baka po may paraan? Pwede po bang pakiusapan ng bangko na bigyan sila ng palugit? Anong palugit? Tumaas ang boses ni Enye Reyes. Kailangan na ang pera ngayon para ipambayad sa mga pinagkakautangan ni Paulo. Hindi mo alam, kung hindi siya makabayad, guguluhin nila ang pabrika ng tatay niya, mas malala pa ang mangyayari. Sinamantala ni Mama ang pagkakataon, nagtanong ng isang mahalagang tanong. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi nyo sinabi ng diretsyo kay Isla, at kailangan pang sabihing petisyon ito at palihim siyang pinapirma. Kung nagsabi kayo ng totoo, baka hindi siya ganyan katindi nag-react. Si Enye Reyes, sa kanyang pagiging kampante at walang pag-ingat, ay nasabi ang pag-amin na hinihintay namin. Sabihin ang totoo. Napahalakhak siya, isang tawa na puno ng pamamaliit. Sa tingin mo ba ganoon katanga ang anak mo? Kung sinabi ko ang totoo, kailanman ay hindi siya pipirma. Kailangan naming gamitin ang paraang iyon para hindi siya maghinala. Sino ba namang mag-aakala na tatawag ang nanay niya para manggulo? Pero okay lang, may iba akong paraan. Ang pirma niya, kinuha ko lang mula sa marriage contract nila at nagpahanap ako ng gagaya. Hindi rin yon mapapansin ng bangko. Ngayon, kahit anong tanggi niya, wala nang magagawa. Sa kabilang mesa, halos tumigil ang pagtibok ng puso ko. Ang buong pag-amin, mula sa panloloko hanggang sa pamimiki ng pirma, ay na-record lahat. Sumenya sa akin si Tito Cruz. Tahimik kaming tumayo, nagbayad at umalis. Nahulog na ang bitag at ang biktima ay kusang pumasok dito. Dahil sa voice recording, mayroon na kaming sapat na ebidensya para baliktarin ang sitwasyon. Agad na gumawa si Tito Cruz ng isang formal na reklamo sa bangko at sa mga otoridad, kalakip ang recording at lahat ng kaugnay na dokumento. Mas mabilis ang naging tugon ng bangko kaysa sa aming inaasahan. Nang matanggap nila ang ebidensya ng pamimiki at panloloko sa loan application, naunawaan nilang ang 20 milyong pisong loan ay nanganganib na hindi na mabayaran. Upang maiwasan ang legal na gusot at protektahan ang kanilang sarili, kumilos sila ng mabilis. 2 araw lang ang lumipas, isang team mula sa bangko kasama ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ang sumugod sa Santos Textile Factory. Binasa nila ang kautusan na i-freeze ang lahat ng ari-arian ng pabrika para masigurado ang pagbabayad sa 12 milyong pisong utang ni A. Santos na si Ramil ang guarantor, na matagal na ring overdue. Lahat ng makina, gusali at bodega ay selyado na. Daan-daang manggagawa ang nagtataka, hindi alam ang nangyayari. Ang Pabrika Santos, ang huling pananggalang ng kanilang pamilya, ay opisyal nang bumagsak sa loob lang ng isang umaga. Pero simula pa lang iyon. Kasabay nito, nagpadala rin ang bangko ng abiso sa lahat ng iba pang institusyong pampinansyal tungkol sa panloloko ng pamilya Santos. Nagsimula ang domino effect. Ang iba pang mga pinagkakautangan, mula sa finance company kung saan umutang si Paulo ng 3 milyon, hanggang sa mga stock brokerage kung saan siya nalugi, at maging ang mga nagpapautang ng 5 tandang bawas 6, lahat ay sabay-sabay na kumilos. Natakot silang baka itakas ng pamilya Santos ang kanilang mga ari-arian at tumakas. Nang hapong iyon, isang magulong grupo ng mga kolektor, siga, at maliliit na nagpapautang ang pumaligid sa bahay ni Nahi at Enye Santos. Sumisigaw sila, nagmumura, at naglaladlad ng mga banner na naniningil ng utang. Ang eksena ay parang isang magulong palengke. Sa huli, dumating na rin ang mga otoridad. Binasa nila ang desisyon na isil ang bahay para sa mga utang. Si Nahi Santos, Enye Reyes, Ramil, at Paulo ay pinalabas ng bahay na kanilang tinitirhan sa buong buhay nila na dala lang ang ilang damit. Hindi ko nasaksihan ang pangyayari pero tinawagan ako ni Luz, humahagulgol sa telepono. Ate Isla, wala na po, ubos na po lahat.
Sina mama, papa at mga kuya ko, nasa labas po sila ng kalsada, hindi alam kung saan pupunta. Nag-aaway sila, nagsisisihan. Inatake po sa puso si papa, dinala sa ospital. Habang nakikinig kay Luz, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Hindi ako masaya o nagagalak. Nakaramdam lang ako ng pagod at kawalan. Isang pamilya, kahit na naging malupit sa akin, ay nagkawatak-watak na ngayon sa gitna ng trahedya. Ang kanilang bahay na gawa sa kasinungalingan at pagpapakitang tao ay gumuho sa isang iglap lang. Nang gabing iyon, tinawagan ako ni Ramil. Ang boses niya ay hindi nagalit o nanunumbat, kundi puno ng desperasyon. Isla, tulungan mo ako, tulungan mo ang pamilya ko. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Pwede mo bang bawiin ang kaso sa bangko? Pwede mo bang sabihin na hindi pagkakaunawaan lang ang lahat? Nakikiusap ako sa'yo, gagawin ko ang lahat, iligtas mo lang kami. Tahimik akong nakinig sa kanyang pagmamakaawa. Pero ang puso ko ay nanlamig na. Ramil, sabi ko, kalmado ang boses. Noong nagpasya kayong lokohin ako, ilagay ako sa alanganin, inisip niyo ba kung paano ako ililigtas? Noong kinuha mo ang huling sentimo ng ipon ko, inisip mo ba kung paanong iwanan mo akong walang-wala? Ang lahat ng nangyayari ngayon ay dahil sa inyo. Harapin ninyo ang mga kahihinatnan ng inyong mga ginawa. Pagkasabi niyon, ibinaba ko ang telepono at hinarangan ang kanyang numero. Lahat ng samaan ng loob mula ngayon ay dapat nang magwakas. Matapos ang pagbagsak ng pamilya Santos, pansamantalang nanumbalik ang kapayapaan sa buhay ko. Nanatili ako sa bahay ni Mama, araw-araw na pumapasok sa trabaho, sinusubukang ituon ang isip sa ibang bagay. Ang kaso sa bangko ay inaasikaso pa ni Tito Cruz, ngunit dahil sa mga ebidensya, halos sigurado na ang aming pagkapanalo. Isang gabi, habang nanonood kami ng A ni Mama, bigla niyang pinatay ang volume at tumingin sa akin. Isla, anak, mayroon akong dapat sabihin sa'yo. Tumingin ako sa kanya, nakita ko ang isang malayong lungkot sa kanyang mga mata. Ano po iyon, Nay? Tungkol sa kung bakit ako sobrang sensitibo sa pagpirma ng mga loan guarantee. Kung bakit nahulaan ko ang plano ng pamilya Santos. Huminga ng malalim si Mama at nagsimulang ikwento ang isang bagay na hindi ko pa narinig kailanman. Isang kwento tungkol sa kanyang nakaraan. Noong unang panahon, bago ko pakasalan ang tatay mo, nagkaroon na ako ng unang asawa. Natigilan ako, hindi ko ito alam. Maagang namatay ang tatay ko at si Mama na lang ang nag-alaga sa akin. Kailanman ay hindi niya nabanggit ang ibang lalaki. Isang arranged marriage yon, kwento ni Mama. Anak siya ng isang pamilyang mukhang desente at mabait. Bata pa ako noon, inosente, akala ko kapag naging mabuti ka sa mga tao, magiging mabuti rin sila sa'yo. Pero nagkamali ako. Ikinuwento ni Mama na ang pamilya ng kanyang dating asawa ay katulad ng pamilya Santos, mukhang maayos sa labas pero bulok sa loob. Nalugi sila sa negosyo, baon sa utang, at ginamit din nila ang parehong bitag para lokohin siya. Noon, sinabi nilang kailangan nilang ipapirma sa akin ang isang maliit na loan para sa pag-aayos ng bahay. Hindi ako nagduda dahil pamilya naman kami, kaya pumirma ako. Pero hindi ko alam na pinalitan nila ang mga dokumento. Ang tunay na halaga ay mas malaki pa. Nang malugi sila at tumakas, dumating ang bangko para kunin ang bahay, doon ko lang nalaman na mayroon akong dambuhalang utang. Huminto si Mama, naningilid ang luha. Gumuho ang mundo ko noon, niloko ng pamilya ng asawa ko, araw-gabi akong tinatakot ng mga kolektor, kinailangan kong ibenta ang bahay na iniwan ng mga lolo't lola ko para makabayad. Nawala ang lahat sa akin. Ang pagsasamang iyon ay nagtapos din sa kapaitan. Nakinig ako, parang dinudurog ang puso ko. Hindi ko akalain na si Mama, ang babaeng malakas at matatag na hinahangaan ko, ay dumanas pala ng ganitong trahedya. Ang sugat pala ng nakaraan ay nananatili pa rin sa kanyang puso. Kalaunan, nakilala ko ang tatay mo. Minahal niya ako, pinrotektahan, at tinulungang malampasan ang pinakamahirap na yugto ng buhay ko. Pero ang trauma ng pagtataksil ng panloloko ay nanatili. Ito ay isang aral na hindi ko malilimutan. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Naiintindihan ko kung bakit napakatalas ng kutob ni Mama. Naiintindihan ko kung bakit siya kumilos ng mabilis at matalino. Hindi lang niya ako inililigtas, kundi nilalabanan din niya ang mga multo ng kanyang nakaraan. Ayaw niyang maulit sa akin ang trahedya ng buhay niya. Patawarin mo ako, anak, sa paglilihim.
Hinawakan niya ang kamay ko, ayoko lang na maging alalahanin mo pa ang nakaraan ko. Niyakap ko siya ng mahigpit, tumutulo ang mga luha. Nay, hindi po ako galit, naawa po ako sa inyo. Salamat po sa laging pag-aalaga at pagprotekta sa akin. Nagyakapan lang kaming dalawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang mas malalim at mas matibay na koneksyon. Hindi lang pisikal na anyo ang minana ko sa kanya, kundi pati na rin ang lakas at katatagan. Ang trahedya ni Mama ang naging aral na nagligtas sa buhay ko. At ipinangako ko sa sarili ko, hindi ko hahayaang masayang ang sakripisyo niya. Kailangan kong mamuhay ng maayos, ng masaya, para mabayaran ang lahat ng sakit na dinanas niya. Ilang araw ang lumipas, nalaman ko mula kay Luz na nalagpasan na ni A. Santos ang krisis, ngunit mahina pa rin ang kanyang kalusugan. Sina Yenje, Reyes at Paulo ay nangupahan sa isang maliit at sira-sirang kwarto sa labas ng syudad. Si Ramil naman ay naglaho, walang nakakaalam kung nasaan siya. Isang umaga, nagpa siya akong bumalik sa aming dating kondo para kunin ang mga natitira kong gamit. Malapit na rin itong kunin ng bangko. Gusto kong kunin ang mga alaala, ang mga bagay na sa akin bago mahuli ang lahat. Pagbukas ko ng pinto, isang magulong eksena ang tumambad sa akin. Nakakalat ang mga gamit at sa gitna nito ay nakaupo si Ramil kasama ang kanyang ina at kapatid. Mukha silang kaawa-awa. Pumayat si Ramil, magulo ang buhok at balbas, amoy alak. Si Enye Reyes naman ay tumanda ng 10 taon, wala na ang talas at pagiging kampante sa kanyang mga mata. Puro galit na lang ang natira. Pagkakita sa akin, bigla siyang tumayo, dinuro ako at nagmura. Ikaw, ahas! Ang kapal ng mukha mong magpakita pa rito. Sinira mo ang pamilya namin, masaya ka na ba? Sumali rin si Paulo, puno ng galit ang tingin, walang puso kang babae, dahil lang sa maliit na bagay, ganito kalupit ang ginawa mo. Wala ka bang puso? Tiningnan ko sila, walang takot. Pagod na ako sa mga walang basehang akusasyon na ito. Maliit na bagay. Umisi ako. Panloloko, pamimiki ng dokumento, paglalagay sa isang tao sa 32 milyong pisong utang, iyon ba ang maliit na bagay para sa inyo? Kayo ba ang walang puso o walang utak? Ikaw. Halos mabulunan si Enye, Reyes sa galit. Si Ramil, na kanina patahimik, ay biglang tumayo, pasuray-suray na lumapit sa akin. Hinawakan niya ang braso ko, nagmamakaawa, Isla, pakiusap, bawiin mo na ang kaso. Sabihin mo sa lahat na pinatawad mo na kami. Kapag ginawa mo yon, magiging maayos ang lahat. Tayo. Magsisimula tayong muli. Pangako, magiging mabuti na ako sa'yo. Tinitigan ko siya ng malalim, hinahanap ang kahit kaunting pagsisisi, kahit kaunting pag-unawa sa kanyang mga pagkakamali. Pero wala, puro kasakiman lang ang nakita ko, isang desperadong pagkapit sa huling pag-asa. Hindi pa rin niya naiintindihan. Akala pa rin niya na maaayos ang lahat sa pagpapatawad ko, na madali ko lang makakalimutan ang lahat ng pagtataksil at sakit. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya. Ramil, huli na ang lahat. Wala nang babalikan pa sa ating dalawa. Matagal nang tapos ang lahat. Bakit? Desperado niyang sigaw. Bakit ganyan ka kawalang utang na loob? Mag-asawa pa rin tayo. Dahil naging mag-asawa tayo kaya hindi ko maintindihan kung bakit mo ako ginanito, kalmado kong sagot. Tanungin mo ang sarili mo, minahal at nirespeto mo ba talaga ako? O itinuring mo lang akong isang ari-arian ng pamilya mo? Ayoko nang makipagtalo pa. Tatalikod na sana ako para pumasok sa kwarto at kunin ang gamit ko, pero hinarangan ako ni Enje, Reyes. Hindi ka pwedeng kumuha ng kahit ano. Lahat ng gamit dito ay sa amin. Ikaw ang sumira sa lahat. Wala kang karapatan. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ako, pero handa ako. Umatras ako at naiwasan ito. Wala kang karapatang saktan ako, malamig kong sabi. Nakalagay ang pangalan naming dalawa sa titulo ng bahay na ito. May karapatan ako sa kalahati, at nandito ako para kunin ang sa akin. Kung gagawa pa kayo ng gulo, tatawag ako ng pulis. Ang determinasyon sa aking mga mata at boses ay tila nagpatigil sa kanila. Tiningnan ako ng masama ni Enye, Reyes, pero hindi na kumilos. Binaliwala ko sila, pumasok sa kwarto, at mabilis na inilagay ang aking mga libro, album, at ilang alaala sa isang kahon. Paglabas ko, nakatayo pa rin sila roon, masama ang tingin. Dinaanan ko si Ramil at huminto sandali. Ang divorce papers, ipapadala na lang ng abogado ko.
Pirmahan mo, iyon na lang ang huli mong magagawa para palayain nating dalawa ang isa't isa. Pagkasabi niyon, binitbit ko ang kahon at lumabas ng hindi na lumingon. Ang pagsara ng pinto sa aking likuran ay pagsasara rin ng isang madilim na kabanata sa aking buhay. Gaya ng sinabi ko, ilang araw lang ang lumipas, ipinadala na ni Tito Cruz ang divorce papers kay Ramil. Sa dokumento, malinaw kong isinaad ang dahilan ng hiwalayan, hindi na magkasundo, panloloko at pagkuha ng ari-arian ng pamilya ni Ramil na nagdulot ng matinding pinsala sa akin. Kasama nito ang lahat ng ebidensya. Noong una, tumanggi si Ramil na pumirma. Umaasa pa siyang lalambot ang puso ko at babalikan ko siya para iligtas sila. Panay ang tawag at text niya pero hindi ko sinasagot. Pumunta siya sa opisina ko pero ipinagbawal ko na siyang papasukin. Tumagal ang sitwasyon ng 2 linggo. Sa panahong iyon, nakipag-ugnayan si Tito Cruz sa korte. Dahil sa matibay na ebidensya, ipinatawag ng korte si Ramil. Ipinaliwanag sa kanya na kung hindi siya papayag sa hiwalayan, dadaanin ito sa paglilitis. At dahil sa mga ginawa niya at ng kanyang pamilya, mas magiging dehado lang siya. Hindi lang siya mawawala ng asawa, kundi haharap pa sa posibleng kasong kriminal. Sa huli, sa ilalim ng bigat ng batas at sa pag-unawang wala na siyang ibang magagawa, napilitan si Ramil na pumirma. Noong araw na nagkita kami sa opisina ng abogado para tapusin ang lahat, mukhang pagod at tumanda si Ramil. Hindi na siya tumingin sa akin nang may pagmamakaawa o galit, kundi isang tingin ng kawalan at pagtanggap sa tadhana. Magkaharap kaming nakaupo sa isang mahabang mesa, walang nagsasalita. Inilapag ni Tito Cruz ang papel na may pirma ko na sa harap ni Ramil. Ramil, basahin mong muli. Kung wala kang tanong, mangyaring pumirma ka. Kinuha ni Ramil ang ballpen, nanginginig ang kamay niya. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon, isang komplikadong tingin. Tiningnan ko lang siya pabalik, walang emosyon. Yumuko siya at isinulat ang kanyang pangalan. Sa huling pagdampi ng tinta, naramdaman kong nabunutan ako ng isang malaking tinik. Tapos na. Ang 3 taong pagsasama na puno ng iba't ibang emosyon mula sa pag-ibig, pag-asa, hanggang sa pagkadismaya at galit ay opisyal nang nagwakas sa isang pirma. Paglabas namin sa opisina ng abogado, bigla akong tinawag ni Ramil. Isla. Huminto ako pero hindi lumingon. Sorry. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman kong may kaunting katapatan sa kanyang paghingi ng tawad, ngunit huli na ang lahat. Alagaan mo ang sarili mo. Iyon lang ang sinabi ko at lumakad na palayo. Hindi ako umuwi agad, naglakad-lakad ako sa tabi ng dagat. Ang hangin ay malamig, tinatangay ang bigat sa aking dibdib. Malaya na ako. Isang kalayaan na may napakamahal na kabayaran, luha, sakit, at isang wasak na pagsasama. Pero hindi ako nagsisisi. Alam kong ito ang pinakatamang desisyon. Ngunit hindi pa tapos ang aking laban. Pagkatapos ng hiwalayan, tinawag ako ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, isang architectural firm na may foreign investment. Sinabi nilang ang iskandalo ng pamilya ng dati kong asawa ay nakaapekto sa reputasyon ng kumpanya. May ilang mga partner na nagreklamo. Kahit alam nilang biktima ako, para mapanatili ang kanilang imahe, napilitan silang hilingin na pansamantala akong mag-leave. Naiintindihan ko, sa mundo ng negosyo, walang gustong masangkot sa gulo. Tinanggap ko ang kanilang desisyon ng walang reklamo. Kaya sa maikling panahon, nawalan ako ng asawa, bahay, at ngayon, trabaho. Naharap ako sa isang malabong hinaharap, hindi alam kung saan pupunta. Malaking dagok ang pagkawala ng trabaho, pero hindi nito ako pinabagsak. Marahil pagkatapos dumaan sa mga pinakamatinding pagsubok, nagiging mas matibay ang isang tao. Hindi ko hinayaang malugmok ang sarili ko. Kinausap ko si Mama. Pagkatapos niyang marinig ang lahat, niyakap niya lang ako. Okay lang yan, anak. Kung nawalan ka ng trabaho, maghanap tayo ng iba. O kaya, gumawa tayo ng sarili nating trabaho. Ang sinabi ni Mama ay parang kuryenteng dumaloy sa akin. Gumawa ng sariling trabaho. Sumiklab ang ideya sa isip ko. Isa akong arkitekto na may kakayahan at karanasan. Bakit ako magtatrabaho para sa iba? Bakit hindi ko kayang bumuo ng sarili kong karera? Nay, sabi ko, nagningning ang mga mata, gusto kong magbukas ng sarili kong design studio. Ngumiti si Mama, isang ngiti na puno ng pagmamalaki at tiwala. Magaling. Ganyan dapat ang anak ko. Sige, gawin mo, ako na ang bahala sa puhunan.
Ikinuwento ni Mama na pagkatapos niyang ibenta ang lumang bahay para bayaran ang utang sa dati niyang asawa, ginamit niya ang natirang pera para bumili ng ilang maliliit na lupa sa probinsya. Sa paglipas ng mga taon, tumaas ang halaga nito at nagpasya siyang ibenta ang isa para bigyan ako ng puhunan. Ang pera ay bagay lang na nawawala at pwedeng kitain ulit, pero ang karera at dignidad ng isang tao ay hindi pwedeng mawala, sabi ni Mama. Dahil sa suporta niya, lalo akong lumakas. Naghanda ako. Naghanap ng maliit na opisina, ako mismo ang nagdisenyo at nag-ayos. Pinangalanan ko itong Bagong Buhay. Ang pangalang iyon ay sumisimbolo sa isang muling pagsilang, isang bagong simula mula sa abo ng nakaraan. Napakahirap ng mga unang araw. Ako ang gumagawa ng lahat, mula sa paghahanap ng kliyente, pakikipag-usap sa mga partner, pagbuo ng mga disenyo, hanggang sa mga maliliit na gawain tulad ng pagtitimpla ng kape at paglilinis. May mga gabing hindi ako natutulog para matapos ang mga plano. May mga pagkakataong gusto ko nang sumuko. Pero sa tuwing nakikita ko ang mga salitang, bagong buhay, sa pinto, nagkakaroon ako ng lakas para magpatuloy. Dahil sa magandang relasyon ko sa industriya at sa aking kakayahan, unti-unti akong nakakuha ng mga unang kontrata. Noong una, maliliit na proyekto lang tulad ng interior design ng isang apartment o pag-aayos ng isang coffee shop. Ngunit ginawa ko ang lahat ng may buong puso at pagkamalikhain. Kumalat ang magandang balita at dumami ang mga kliyente ng Bagong Buhay. Mula sa pagiging mag-isa, nagkaroon ako ng 2, tapos 3 empleyado. Maliit pero masigasig ang aming team. Naging stable at umunlad ang negosyo. 1 taon matapos ang hiwalayan, nakabili ako ng sarili kong kondo unit. Hindi ito malaki, pero ito ang bunga ng aking paghihirap, isang lugar kung saan malaya akong maging ako nang walang takot o pag-aalinlangan. Noong araw na natanggap ko ang susi, tumayo ako sa loob ng walang lamang apartment at umiyak. Ngunit ito ay mga luha ng kaligayahan at pagmamalaki. Tunay akong muling isinilang mula sa isang babaeng umaasa, na muntik nang malunod sa trahedya ng pamilya ng kanyang asawa. Tumayo ako, binuo muli ang aking buhay at karera. Pinatunayan kong ang halaga ng isang babae ay hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng asawa o disenteng pamilya, kundi sa kanyang sariling kakayahan at dignidad. Habang papaunlad ang aking karera, ang buhay naman ni Ramil ay lalong bumagsak. Matapos magsara ang pabrika at magkawatak-watak ang pamilya, tinanggal din si Ramil sa trabaho. Masyadong malaki ang iskandalo ng kanilang pamilya, walang kumpanyang gustong kumuha sa kanya. Nawala ang lahat pamilya, asawa, karera at tuluyan nang bumagsak si Ramil. Nalulong siya sa alak. Hindi na niya ako hinahanap para magmakaawa o makipagbalikan, kundi para guluhin ako. Madalas siyang tumambay sa labas ng opisina ko, lasing, sumisigaw at nagmumura. Sinasabi niyang ako ang sumira sa buhay niya, na ako ay walang utang na loob. Ang mga ginagawa niya ay nakaapekto sa trabaho ko at nagdulot ng takot sa aking mga empleyado. May mga gabing tumatawag siya sa landline ng opisina, nagsasabi ng mga bagay na walang katuturan. Kinailangan kong magpalit ng numero, mag-iba ng ruta pa uwi, pero hindi pa rin ako nakatakas sa panggugulo niya. Ang pinakamatindi ay isang gabi, habang nag-o-overtime ako, nakahanap siya ng paraan para makapasok sa gusali. Kinakalampag niya ang pinto ng opisina ko, sumisigaw. Takot na takot kami ng mga empleyado ko, kinailangan naming tumawag ng security. Alam kong hindi ko pwedeng hayaang magpatuloy ito. Ang panggugulo ni Ramil ay hindi lang nakaapekto sa buhay at trabaho ko, kundi isang banta na rin sa aking kaligtasan. Nagpa siya akong humingi muli ng tulong sa batas. Kasama si Tito Cruz, pumunta kami sa korte at humiling ng isang restraining order. Ipinagbabawal si Ramil na lumapit sa akin sa layong 100 metro. Kasama ng hiling ay ang mga ebidensya ng kanyang panggugulo, mga kuha mula sa CCA ng kumpanya, testimonya ng mga empleyado at security. Mabilis na inaprubahan ng korte ang aking hiling. Ipinatupad ang restraining order, ipinatawag si Ramil ng pulis at binigyan ng babala. Kung lalabag siya, arestuhin siya. Mula noon, hindi na nagpakita si Ramil. Natapos ang panggugulo, pero alam kong sa puso niya, nandoon pa rin ang galit. Nalungkot lang ako para sa kanya. Isang lalaking dating may magandang kinabukasan, ngayon ay naging isang talunan, isang lasenggo. Hindi niya nakikita na ang sumira sa buhay niya ay hindi ako, kundi ang kanyang sariling kahinaan, pagkabulag, at maling mga paniniwala.
Habang abala ako sa pagbuo muli ng aking karera at pagharap sa panggugulo ni Ramil, natapos na rin ang kaso ko sa bangko. Ginanap ang paglilitis para sa 20 milyong pisong loan guarantee. Noong una, pilit pa ring iginigiit ng bangko na balido ang kontrata. Ngunit nang ilabas ni Tito Cruz ang pinakamatibay na ebidensya ang voice recording ng pag-amin ni ENJ, Reyes nawalan ng saysay ang lahat ng kanilang pagtanggi. Sa recording, malinaw ang bawat salita ni ENJ, Reyes, inaamin ang buong plano, mula sa pagsisinungaling hanggang sa pabmeke ng aking pirma. Inilantad nito ang lahat ng panloloko ng pamilya Santos at ang kapabayaan ng bangko sa kanilang proseso. Namutla ang kinatawa ng bangko habang pinapatugtog ang recording sa korte. Wala na silang masabi. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya, inilabas ng korte ang huling desisyon. Idineklara ng korte na ang loan guarantee contract ay walang bisa dahil sa panloloko at pameke. Ako, bilang guarantor, ay walang anumang responsibilidad sa utang na ito. Ang buong responsibilidad ay na kay Paulo Reyes Santos. Bukod dito, nagpasya rin ang korte na sampahan ng kasong kriminal sina ENJ, Reyes at ang mga sangkot sa krimen ng panloloko at pameke. Nang ipukpok ng hukom ang kanyang martilyo, nakaramdam ako ng napakalaking ginhawa. Sa wakas, naigawad na ang hustisya. Tuluyan na akong nakalaya sa utang na yon. Ang multo ng 20 milyong piso na matagal nang bumabagabag sa akin ay naglaho na. Lumabas ako sa korte, tumingala sa maaliwalas na kalangitan. Isang bagong kabanata ng aking buhay ang tunay na nagsimula. Isang kabanata na walang utang, walang kasinungalingan, walang takot-tanging kapayapaan, at isang malawak na hinaharap. Isang taon matapos ang desisyon ng korte, tuluyan nang nagbago ang buhay ko. Ang studio na Bagong Buhay ay lalong umunlad. Mayroon na akong halos 10 empleyado, humahawak ng malalaking proyekto, at nakagawa na ng pangalan sa industriya. Nabayaran ko na ng buo ang aking bahay at nagsimula ng mag-ipon. Ang buhay ko ay abala ngunit payapa at makabuluhan. Samantala, paminsan-minsan ay nakakarating pa rin sa akin ang mga balita tungkol sa pamilya Santos, sa pamamagitan ni Luz o sa mga balita. Ang pabrika Santos ay opisyal nang nagsara, at ang kabuang utang na iniwan nila ay umabot sa 300 milyong piso, kasama ang utang sa bangko, sa mga supplier, sahod ng mga manggagawa, at iba pang mga utang. Si A. Santos, matapos ang kanyang pagkakasakit, ay tuluyan nang nanghina at nakaratay na lamang. Si ENJ, Reyes ay nahatulan ng pagkakakulong dahil sa panloloko at pameke ng dokumento. Si Paolo, bilang kasabwat at direktang sanhi ng mga utang, ay nakatanggap din ng karampatang parusa. Wasak na wasak ang kanilang pamilya. Si Luz, ang kaawa-awang kapatid, ang tanging natira. Nagtatrabaho siya para kumita at alagaan ang kanyang amang may sakit. Paminsan-minsan ay nagte-text pa rin siya sa akin, nangungumusta at nagpapasalamat. Ang tanging magawa ko ay palakasin ang kanyang loob at tulungan siya ng kaunti sa pinansyal. Sa huli, inosente rin siya sa trahedyang ito. Si Ramil naman, matapos ang restraining order, ay naglaho na sa syudad. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Para siyang isang multo ng nakaraan, tuluyan ng nabura sa aking kasalukuyang buhay. Minsan, sa mga tahimik na gabi, naiisip ko pa rin ang mga nangyari. Wala na akong nararamdamang galit, kundi isang malabong awa. Awa para sa isang pamilyang sinira ang kanilang sarili dahil sa kasakiman at kasinungalingan. Awa para sa isang lalaking sinayang ang kanyang kinabukasan dahil sa kahinaan at pagkabulag. Ngunit mabilis kong iwinawaksi ang mga yon. Nasa likod ko na ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas. Mayroon akong trabahong mahal ko, sariling bahay. At pinakamahalaga, nariyan si mama sa tabi ko. Iyon lang ang kailangan ko. 2 taon matapos ang hiwalayan, isang hapon, nagpunta ako sa isang bagong bukas na mall para bumili ng mga dekorasyon para sa isang proyekto. Habang namimili sa isang tindahan, narinig ko ang isang pamilyar na boses. "Excuse me, magkano po ito?" Lumingon ako at nakita ko si Ramil. Ilang metro lang ang layo niya, nagtatanong ng presyo ng isang murang kawali. Halos hindi ko siya nakilala. Ang lalaki sa harap ko ay hindi na ang makisig na arkitekto noon. Payat siya, maitim, nakasuot ng luma at kupas na damit, may mga puti na ang buhok at malalim ang mga mata. Tila naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Nag-angat siya ng tingin at nagtama ang aming mga mata. Sa isang saglit, nakita ko ang gulat, pagkalito at hiya sa kanyang mga mata.
Mabilis siyang umiwas, akmang aalis, pero huminto siya at humarap sa akin. Isla, sabi niya, paos ang boses. Hello, sagot ko kalmado. Nagkatitigan kami sa katahimikan, medyo awkward. Kamusta? Kamusta ka na? Tanong niya. Mabuti naman ako. Salamat sa pagtatanong. Bahagya akong umiti, isang totoong ngiti. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. May pagkamangha sa kanyang mga mata. Marahil hindi niya inaasahan na ganito kalaki ang ipinagbago ko. Ikaw, tanong ko pabalik dahil lang sa pagiging magalang. Isang mapait na ngiti ang isinukli ni Ramil. Gaya ng nakikita mo. Construction worker ako ngayon, nabubuhay lang sa araw-araw. Hindi ako nagsalita. Hindi ko alam ang sasabihin. Sana noon, nakinig na lang ako sa'yo, bigla niyang sabi, puno ng pagsisisi. Sana hindi ako naging bulag, siguro hindi tayo hahantong sa ganito. Tahimik akong nakinig. Alam kong nagsisisi siya, pero ang pagsisisi niya ay dahil lang sa mga nawala sa kanya, hindi dahil sa mga pagkakamaling nagawa niya. Hindi pa rin niya lubos na naintindihan ang punot dulo ng lahat. Tapos na ang lahat, Ramil, mahinahon kong sabi. Walang mababago ang panunumbat o pagsisisi. Lahat tayo ay kailangang managot sa ating mga desisyon. Pinili ko ang landas ko at ganoon ka rin. Tumingin ako sa relo. Kailangan ko nang umalis. Paalam. Tumalikod ako at lumakad palayo. Ang hindi inaasahang pagkikitang ito, maikli at biglaan, ang nagsara sa huling bilog ng aking nakaraan. Wala na akong nararamdamang awa o anumang koneksyon. Isa na lang siyang estranghero na dumaan sa buhay ko. Paglabas ko sa mall, tumama sa akin ang maningning na sikat ng araw. Huminga ako ng malalim, dinama ang sariwang hangin. Mahaba pa at maganda ang buhay sa hinaharap. At alam ko, ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko sa lahat ng ito ay hindi pera o karera, kundi ang kalayaan at dignidad ng isang babaeng naglakas loob na ipagtanggol ang kanyang sarili.